we have a correspondent on the line from Davao City, si Bril Montalvo. Bril, are you there? Bril. Hi, Bril. Bril, kumusta ka dyan? Hi, Brill. Bril? Yes, Go. Ronald, Ayan na. Ed, nandito pa rin tayo ngayon sa QJC compound sa Barangay Buhangin, Davao City, kung saan kakatapos na nga natin ikutin or puntahan ang ilang lugar dito sa loob kasama si Attorney Dito Torion, ang legal counsel ng QJC. Ngayong hapon ay pinuntahan o sinaka natin pasukin itong basement ng Jose Maria College or itong agency basement dito sa loob ng compound para kumpirmahin kung mayroon drilling activity ang kapulisan doon sa loob ng basement ng agency. Kasi nga, sa picture na itinost ni Atty. Dito Torion sa kanyang Facebook, galing naman sa kanyang source na police doon sa loob, makikita natin ang isang napakalalim na hukay. According to Atty. Dito Torion, nasa 8 meters daw ito. So kanina pupunturmahin sana natin kung mayroong drilling activity, pero hindi tayo pinapasok ng kapulisan na nakabantay at nakabarikada doon sa entrance ng GMC basement. Bril, wala ba kayo nakikita dyan na bundok ng lupa, Oh. ng debris na galing dun sa pinahukayan? Dahil hindi ganun kaliit yun, medyo malalim, medyo malawak. Kaya very obvious na may makikita kayo dyan na mga lupa galing sa pinaghukayan. Wala kayong nakikitang ganon? Ronald, doon na kami sa labas ng basement. Hindi talaga kami sinapasok doon sa loob mismo ng basement ng GMC basement. At dito sa labas naman ay wala naman kaming nakikita na mga lupa or gabundok na mga lupain na mula doon sa umano'y hinuhukay or drilling activity ng kapulisan doon sa loob ng GMC basement. Sa ginto, wala kayong nakitang ginto na nahukay? Italiano. Wala kayong nakita? Linawin ko lang, yung dyan sa school na yan, yung basement. Nagbabantay or nakabarikada ng mga kapulisan doon sa entrance ng GMC basement, pero Ano ba? hindi sila sumasagot sa mga tanong ng miyembro ng media. Ami. Brill, yung bang sa school, dyan ba na-detect yung sinasabi ng mga pulis na dyan ba Heartbeat. na-detect yung heartbeat and movements? Dyan ba sa Kanina basement siya ng nga school? sa sinagawang press conference ng PRO 11 sa pangunguna ni PRO 11 Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III. Sabi niya, ang heartbeat umano na kanilang nadidetect ay palipat-lipat. Minsan nasa loob ng cathedral at minsan din ay nasa GMC basement na naman. Kaya nakabantay sarado or nakakondon itong GMC Cathedral, itong POJC Cathedral at maging itong GMC basement ay bantay sarado ng kapulisan. Hindi kaya heartbeat mo, Bril, yung na-detect nila dyan? Baka yung heartbeat mo yan, ha? Sabi nga ng PNP ay ang kanilang device na ginagamit ay proven and tested umano ito. Kaya nga 100% sila na naniniwala sa nasabing device na kanilang ginagamit. At ayon nga sa na-detect na kanilang device ay nandoon umano sa ilalim ng GMC basement at paminsan-minsan ay lumilipat na ito papunta doon sa QJC Cathedral. Kaya nga, magkita yung kapulisan na mayroong umanong tunnel dito sa ilalim ng QJC compound. Bril, ibig mong sabihin, nagkulong yung mga pulis doon sa basement at hindi nila pinapapasok o pinapasilip man lang yung mga KOJC doon sa kanilang sariling eskwelahan. Pero medyo weird na hindi mo Oo. makikita yung lupa dahil
Actually, yun nga po eh. Saan mo ilalagay yun? That's the other thing eh. Hindi, Ronald, baka naman hindi naguhukay. Baka nag-explore ng mga tunnel, existing tunnel. Well, yung pinakitang picture, parang malaking hukay eh. Malaking hukay eh. Malaki. Naguhukay talaga. But at least Sa yung picture, nga na, At least yung lumabas. Picture Ayan, is oh, very ayan. high. okay. Medyo malaki Okay. yan, ha? Mahirap itago yung kanya, yung lupa. Tsaka, that's always been a Kaya problem nga, with kaya great nga. escapes eh. Ang mga great escapes in history, ang problema nila parati is when you start digging, where do you put the earth that you dug up Yes, yes. without being Oo nga. noticeable? Yes. Kasi, ano yun eh, Mahirap ikwan yan. Mahirap i-flash sa inidoro. Unless nga meron ng network of tunnels na paghukay mo somewhere, malalaglag yon sa existing tunnel. Eh, di naguhuan yung hinahan. Hindi lang makita yung entrance ng network of tunnel na yon from the ground. So, sana yun ang matanong natin sa Mamaya, mga let's talk to sa authority mga mamaya. pulis kung ano nga yung kung ano yung nakikita nila sa ilalim. Kasi ang pagkaintindi ko, it's tunnels. May network na siya, existing na siya dun sa ilalim eh. Kaso, Ami, baka maguhuan yung hinahunting nila. Kung mahuhulog. Pero, Kung mahuhulog. Bril, let me go back to my question earlier. So, ang sinasabi mo, by implication, sinara ng PNP yung access doon sa KOJC para hindi sila, kahit sila, hindi sila pwedeng pumasok doon sa basement. Pwede bang gawin yun? Well, I suppose you should ask a lawyer eh. Kasi if it's your property or your building, can police deny you access Yes. to view what you're doing inside? Depende. Siguro dapat natanong natin yung kahapon. Eh, di natin alam ganito eh. Oo, no? Dahil mga kanyan mga legal na para sa learned dyan eh, no? Hindi natin alam ganitong klaseng hukay. At pangalawa, hindi natin alam kahapon na allegedly pinagbabawalan ng Baka kasi pwede kung school officials. Kung hot pursuit kasi yan, baka may right yung police na hindi magsama ng kung sino-sino. Baka madamay sila sa mangyayari. Magkaroon ng hulihan, barilan o anuman, no? Kaya usually pag hot pursuit, talagang pwedeng pwedeng pigilan yung iba. But if it's an arrest in your domicile, you would imagine na Hindi, pero ibang klaseng domicile ito 30 hectares no? So, hindi ganoon kadaling sabihin kung simpleng bahay. I guess. But it's an interesting thing to discuss further. Parang Yes. hanggang saan ba yung pwede bang pagbawalan, for example, pwede pagbawalan ba yung school officials from seeing or observing what's being done inside their Yes. inside their campus? Yes. Anyway, Bill, teka, sorry, nagdidiskusyon na kami dito. Pero tama ba ang intindi namin na hindi pinapayagan, hanggang saan hindi pinapayagan ng KOJC officials o Jose Maria College officials doon sa building na yan? Or even the lawyer. Or the lawyer, yeah. Yeah. Or any representative actually. Yes, tama nga kayo gano'n. Hindi nga pinapayagan ng ating kapulisan na any member of the KOJC, maging ang media at maging ang legal counsel ng KOJC na si Atty. Torion na makapasok doon sa basement ng JMC kung saan umano may ginagawang drilling activity itong mga kapulisan. At doon na kami kanina sa labas ng basement at pinigilan na kami ng nakabarikadang mga pulis na mapapasok pa doon. At ayon nga sa legal counsel ng POJC na si Atty. Torion, illegal umano ang kanilang ginagawa na hindi pagpapasok ng mga any member of the POJC at maging mga legal counsel ng POJC doon sa basement. At paliwanag naman ng PNP ay parte ng umano ito ng kanilang operasyon para hanapin si Pastor Apollo Kibuloy. Necessary na ihayag nila sa publiko kung ano man ang kanilang ginagawa sa loob ng compound sa paghahanap na kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Huling pabalbok. So ang sinasabi mo kanina, yung heartbeat sensor or monitor, namomonitor nila yung heartbeat sa ilalim ng Jose Maria College at one point. Tapos at another point naman, monitor nila yung heartbeat on another part of the compound. So mukhang palipat-lipat. Ganun ba kalayo yun? Gaano kalayo yung cathedral doon sa Jose Maria College? Tama ka nga dyan na Edno, yun nga ang sabi ng yun nga ang sabi ni General Torre kanina sa press conference
na palipat-lipat umano ang kanilang mga na-detect na heartbeat from GMC basement at papuntang QJC Cathedral. Ito nga ang cathedral at basement ng GMC, magkaharap na dito. Ilang metro lang ang pagitan nitong GMC school dito sa loob ng compound, QJC compound at kanilang QJC Cathedral. Pero Jamie, Si Bril. Bril, ano ba Bril yan? sabi ni Vice President, nasa langit na daw si Kibuloy Mahirap i-detect yung kondon, yung pulso, yung heartbeat, kung nasa langit na. Tama nga pala sa noong Sunday, sa ikangambot interview sa pagunita ng anniversary ng Rojas Night Market Bombing dito sa Davao City, kung saan dinaluan ito mismo si Vice President Sara Duterte. At sinabi niya na wala na umano dito si Kibuloy sa Davao City. Pero hindi niya sinabi kung nasaan ito, pero sa isang tinanong din siya kung nasaan ito at sinabi niya na nasa langit na daw. Pero Bril, may iba ba kayong source na nagsasabi rin na baka wala na si Pastor Kibuloy sa Davao? Apart from the Vice President? Dito sa Davao City, kung talaga ang mga bibig ng members ng KOJC at maging ang mga executive ng KOJC at kanilang legal counsel na si Atty. Torion, hindi nila alam kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy. At tanging nagsasabi lang na confirm na nandito pa nga sa loob ng KOJC compound ang pastor ay itong ating kapulisan. Okay. Ano, Ami? Okay. Pakawalan natin si Bril. Okay na. Sige, maraming Okay na, salamat. sige. Ikaw, may pabal ka? Hindi, ito ko ano. Pagpakalan natin to. Maraming salamat, Bril Maraming Montalvo, salamat, ang ating Bril. correspondent sa Davao.